Mga kwentong pambata. Ang ahas na prinsesa. Noong unang panahon na ang kagubatan ay bumubulong pa sa hangin at ang dagat ay umaawit sa buwan, may isang dalagang nagngangalang Egley na ang tapang ay mag-uugnay balang araw sa dalawang mundo. Ang tubig ngayon ay perpekto. Dapat madalas tayong pumunta rito. Hanggang makakita ka ng isda at mapasigaw ka, kapatid. Ha ha ha. Kaya kong manatili dito magpakailanman. Oh, hindi. Egley, huwag kang gagalaw. Magandang dalaga, papakasalan mo ba ako at maging prinsesa ko sa ilalim ng tubig? Nagsalita ba ang ahas na yon? Nagsalita? Oo, nagsalita siya. Isang ahas na nagsasalita. Siyempre, pakakasalan kita. Ibinigay mo na ang iyong salita, dalagang Egley. Babalikan kita. Kakaibang panaginip yon. Egley, hindi yun panaginip. Nangako kang magpapakasal ka sa isang ahas. Oh kapatid, halatang espiritu lang yun ang gubat na nanloloko. O baka masyadong mainit ang araw kaya guni-guni lang natin yun. Pero lahat tayo nakakita, isang ahas na nagsasalita. Halina kayo, umuwi na tayo bago pa mag-alala si Mama. Tatlong araw ka nang balisa, anak. Hindi maalis sa isip ko ang nagsasalitang ahas. Nagsasalitang ahas? Kalokohan! Baka malikmata lang ang nakita mo sa tabi ng tubig, bunso. Imposible yun. Anong tunog na yun? Matras kayong lahat! Matras kayo! Magandang gabi, marangal na pamilya. Kami ay dumating ng may kapayapaan bilang maharlikang hukuman ni Prinsipe Silvinas, tagapangalaga ng mga tubig. Hinahanap namin ang dalagang si Egley na maghiliw na tumanggap ng alok ng aming prinsipe 3 araw na ang nakalipas. Hindi sasama ang kapatid namin sa Mga nilalang na pinangakuan ko, kapatid. Hindi ka pwedeng sumama sa kanila. Mga ahas sila. Paano kung saktan ka nila? Tingnan mo sila, Mama. Hindi nila tayo tinakot. Dumating sila para magtanong, hindi para kumuha. Sila'y maganda. Egley, hindi mo alam kung anong naghihintay sa ilalim ng tubig na yun. Hindi, Papa. Hindi ko alam. Pero may sinasabi sa loob ko na hindi ito dapat kinakatakutan. Ipinapangako kong mag-iingat ako at babalik ako para ikwento sa inyo ang lahat. Ang dalaga ay mamahalin at proprotektahan. Pinahalagaan ni Prinsipe Silvinas ang lahat ng ugnayan ng pag-ibig at pamilya. Egley, kapag may nangyari man sa'yo, Tatawagin ko kayo ng mas malakas pa sa kulog, kapatid. Magtiwala ka. bumuo ang mga ahas ng isang kumikislap na landas na dumadaan sa kagubatan patungo sa kanilang lawa at si Egley dala ang tapang sa kanyang puso ay sumunod. Kikislap ang dabaw ng tubig habang ikaw ay papalapit at magniningning ito sa liwanag. Huwag kang matakot. Halika, dalagang Egley. Naghihintay ang aming prinsipe. Lakas ng loob, Egley. Di ba gusto mong makakita ng mahika? Nang siya'y humakbang pasulong, hindi siya nilamon ng tubig. Sa halip, ito'y bumukas na parang isang pintuan. Hala, ito'y totoo. Lahat ng ito. Natagpuan niya ang sarili na napapaligiran ng kumikislap na mga isda, sumasayaw na mga liryo sa tubig at mga pader na gawa sa kristal at korales. Isa itong kaharian ng kulay at katahimikan. Wala pa akong nakikitang ganito kaganda. Maligayang pagdating, Egley. Ikaw ay... Ako si Silvinas, tagapangalaga ng mga tubig na ito. Ang iyong halakhak ang sumira sa aking sumpa. Mahal kong Egley, tanging pusong walang takot lamang ang makakakita ng aking tunay na anyo. Akala ko, panaginip ka lamang nang marinig kitang nagsasalita sa lawa. Pero, totoo ka pala.
Kasing totoo ng hangin at ng ulan, tila nga. Minsan mo nang sinabing papakasalan mo ako. Nais mo pa rin ba? Dumating ako rito na hindi alam ang aking matatagpuan. Pero natagpuan ko ang kagandahan, kabutihan at mahikang hindi ko alam na umiiral. Oo, Zelvinas. Gusto ko. Nagdiwang ang kaharian ng tubig sa loob ng 3 araw. Sumayaw ang mga isda sa paikot-ikot na galaw. Bumuka at nagdingning ang mga liryo sa tubig at lumutang ang mga pilak na isdang parang laso sa agos. Sa tubig at lupa, sa buwan at alon, kayo ay aking pinag-iisa. Naging reyna ng mga tubig si Egley at ang kanyang halakhak ay umalingaw-ngaw sa mga alon at nagdala ng kapayapaan sa kagubatan sa itaas. Lumipas ang mga taon sa kaligayahan at sila ni Zelvinas ay binayayaan ng 4 na anak. Mama, sinasabi ng kwentong ito ang tungkol sa kagubatan sa itaas. Ano po ba ang itsura roon? Iba doon kesa dito, anak ko. Mga punong umaabot sa langit sa halip na sumasayaw sa agos. Mga ibong umaawit sa himpapawid at mga tao, ang aking pamilya na matagal ko nang hindi nakikita. Bisitahin natin sila, pag-iusap. Gusto kong makita si Lola! May naririnig ba akong usapan tungkol sa paglalakbay pa itaas? Papa! Pwede ba nating bisitahin ang pamilya ni Mama? Ang dami na naming naririnig ng kwento. Namimiss mo sila? Araw-araw. Kung ayos lang sila, kung naisip nila ako, at kung naunawaan nila kung bakit ako nanatili. Kung ganoon bibisita tayo, dapat makilala ng ating mga anak ang pareho nilang mundo. Talaga? Hindi dapat mahiwalay ang isang reyna sa kanyang pamilya. At marahil, panahon na para makita nila ang prinsipeng ahas ay hindi dapat katakutan. Yan na ba yun? Yan na ba ang bahay? Oo, dyan ako lumaki. Siya na ba? Yan? Egley? Si Egley nga! Akala namin, natakot kami. Ayos lang ako, Papa. Higit pa sa ayos. Masaya ako. At sino naman to? Ito ang aking asawa, si Zelvinas. At heto naman sila, ang inyong mga pamangkin. Marangal na pamilya ni Egley. Alam kong natakot kayo nang dalhin ko siya sa aking kaharian. Ngunit minahal ko siya araw-araw. Siya ang aking reyna at ang mga batang ito ang aming ligaya. Ang lalaking nagpapangiti sa aking anak ng ganito ay tinatanggap sa aming tahanan. Madalas bumisita si Egley sa kanyang pamilya matapos iyon. Dala ang mga regalo mula sa tubig at mga kwento ng kanyang bagong mundo. Ang kanyang pamilya na dati puno ng takot ay natutong mahalin din si Zelvinas at natutong unawain na ang mahika ay hindi kailangang katakutan. Lupa at tubig, tao at ahas, magkasamang namumuhay sa kapayapaan. Sinong mag-aakala? Ngunit hindi lahat ng puso ay nakatagpo ng kapayapaan. Habang nagpapatuloy ang mga pagbisita, dahan-dahang gumagapang ang mga anino ng pagduruda sa isipan ng mga kapatid ni Egley. Ang mga lumang takot na hindi kailan may tuluyang nawala ay muling bumubulong. Wala ba talagang nakakakita ng panganib? Ang aking kapatid ay naniniraan sa ilalim ng alon kasama ang isang nilalang na kayang baguhin ang kanyang anyo. Wala siyang ipinakita kundi kabutihan, Jonas. Nakita mo kung paano niya tratuhin si Egley at ang mga bata. Iyan nga ang kinababahala ko. Paano kung nasa ilalim si Egley sa isang mahika para mumukhang masaya? Mukha naman siyang masaya. Tingnan mo, wala tayong alam tungkol sa mahika ng tubig o sa salamanca ng mga ahas. Anong ibig mong sabihin, anak? Ang sinasabi ko, subukin natin si Zelvinas. Alamin natin ang kanyang tunay na pagkatao. Kung tunay niyang mahal si Egley, patutunayan niya. At kung siya'y mapanganib, Tapos ano? Makikipagdigma ka sa isang kaharian sa ilalim ng tubig? hindi ko siya naprotektahan noong gabing iyon. Pero puprotektahan ko ang aking kapatid ngayon, Mama. Kahit ano pa ang mangyari. Nagdala kami ng sariwang tinapay at pulot ng perlas. Pinilit talaga ng mga bata. Tinuruan kami ni Papa kung paano ito anihin ng tama. Dahil nabanggit mo ang papa ninyo, nasaan ang haring ahas ngayon? Inaayos niya ang mga gawain sa kaharian. Bakit? Naisa na naming makausap siya, lalaki sa lalaki. Tungkol saan? Basta, para mas makilala namin ang aming bayaw. Pwede bang ipakita ng mga bata kung paano siya tawagin?
Madali lang po yun. Tinuruan kami ni Mama ng awit sa pagtawag. Mga anak, wag! Sylvinas, mahal naming Sylvinas. Kung ikaw ay ligtas, hayaang pumula ang dagat na parang gatas. Kung ikaw ay nahulog, hayaang pumula ito ng karamihan. Dribble, pribadong awit yun ng pamilya. Mahal ko, anong nangyayari? Tinawag mo ko. Ano? Anong ginagawa niyo? Wag! Jonas, itigil mo yan! Ano ang ginawa mo? Kapatid, makikita natin kung tunay kang mahal ng nilalang na ito o kung nililin lang ka lang. Papa! Papa! Eglay, ang mga bata, iligtas mo sila. Jonas, anong kabaliwan ito? Panatilihin natin siya sa lupa, malayo sa kanyang kapangyarihan. Kung mabuhay siya at piliin pa rin niyang kasama si Eglay, saka nating malalaman kung totoo ang kanyang pag-ibig. Hindi niya kakayanin. Hindi nabubuhay ng matagal sa lupa ang mga nilalang sa tubig. Pakiusap, Jonas, pakiusap. Kapit ka, mahal ko. Kumapit ka lang. Reyna ko, huwag kang umiyak. Titiisin ko ang lahat para lamang maranasan ang iyong pag-ibig. Sinasaktan niyo siya! Siya ang aming papa! Pakiusap, pakawalan niyo siya! Tiyo, pakiusap! Kasalanan ko to. Inawit ko ang kanta. Pasensya na, Papa. Hindi ito proteksyon, anak. Ito ay takot. At ang takot ay ginagawang halimaw ang bawat isa sa atin. Akala ko, gusto ko lang. Nagkamali tayo, kapatid. Eglay, kung hindi ako makakabalik sa tubig, maglalaho ako. Hindi siya halimaw. Hindi manlilin lang, kundi isang asawa, isang ama, isang mabuting tao na minahal kami ng higit pa sa sarili niya. Kung walang puwang ang pag-ibig sa mundong ito, pipiliin kong lisanin ito. Espiritu ng gubat at tubig, dinggin ninyo ang aking panalangin. Gawin mo akong puno at ang aking mga anak, malapit sa tubig ni Sylvinas. Hindi, Eglay, tumigil ka. Palalayain namin siya. Ngunit, huli na ang lahat. Sa kinatatayuan ni na Eglay at ang kanyang mga anak, 5 magagandang puno na ang naroroon. Ano ang nagawa ko? Ang ating kapatid, ang kanyang mga anak. Lahat dahil sa ating takot. Ang tubig. Kailangan nating dalhin siya sa tubig. Pakiusap, kami ay nagkamali. Patawad. Eglay, ang mga anak ko. Hindi. Kasalanan ko ito. Ang ating takot ang gumawa nito. Kung may paraan lang para may balik ang lahat. Gusto niyong subukin kung totoo ang aking pag-ibig, makikita niyo ngayon. Ibibigay ko ang lahat para lang marinig muli ang inyong mga tinig. At sa sandaling iyon, gumalaw ang tunay na mahika. Ang mahika ng pag-ibig. Eglay, Reyna ko, mahal ko. Buhay ka! Ligtas ka! Marami pa kaming kailangang matutunan. Mapapatawad mo ba kami? Ang pagpapatawad ay ang pagpiling magmahal kaysa magalit araw-araw. Pinipili ko ito. Ang takot ay nagtatayo ng mga pader, ngunit ang pag-ibig ay nagtatayo ng mga tulay. At mula noong araw na iyon, namuhay silang lahat ng masaya magpakailanman.